Shall we begin? Let's begin now. Ano na, kumusta na ang lahat? Guys, gusto ko lang i-flex ang farm na to na kung saan ay ilang buwan na ay ngayon ko lang natapos ang videong ito. Napakasimple pero ma-amaze ka rin kung ano bang mga narito. Dahil bukod sa mga naglalaki ang puno sa paligid ay mayroon ito napakagandang kanal. Napakalinis at ang lamig ng tubig nito guys dahil ito'y diretsong galing bundok. Dadaan sa mga palayan at mga bukid rin dahil ginawa na itong irigasyon bago ito pupunta sa mga bahayan. Grabe, tignan nyo guys kung gaano kalakas ng agos ng tubig nito. Kaya hindi advisable ang mga maliliit na bata na maligo rito lalo na kung wala silang mga kasamang matatanda. Dahil tiyak na ano rin kahit sabihin mong hindi naman to kalaliman. Pero syempre bukod sa mga maliit na bata, hindi rin pwede rito ang mga maliit na tao. Siguro mga pandak? Ha! Grabe naman Daddy Dax, ano yan? Diskriminasyon? Sorry guys, ganoon talaga yun eh. Tagaw pansin din dito ang ginawa nilang tulay. Kaya naman sinubukan kong tumawid kung talaga bang safe ito para sa lahat. Dahil alam ko na kapag ako ang dumaan sa mga tulay na ganyan at hindi nasira, ay tiyak na ito ay matibay at walang ano may kakabahala. At sa tingin ko naman aligtas ang tulay na to para sa lahat. Kaya lang guys, nakakalula rin palang tubig dito. Pag andito ka sa may tulay, yung bang para kang hinihila ng mga agos at pakiramdam mo ay para ka mahulog. Kaya kung nandito kayo guys, iwasan yung tumingin sa tubig. Pero ang totoo guys, kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako kayang dalhin ng tulay na to. Kaya naman nagmadali na akong umalis at baka mamaya ay bigla itong bumagsak. Hindi guys, joke lang. Matibay ang tulay na to guys, promise. Ang totoo guys, hindi ko alam na ganito pala ang lugar na to. Kaya naisama ko itong aking panganay. So ayan, imbis na mag-enjoy ay binantayan ko na lang batang ito at baka mamaya dumiretso sa kanal. Mahilig naman din to sa tubig. So ayan guys, alam nyo na. Dahil uulitin ko na kapag kayo pumunta rito at may kasama kayong mga maliliit, tiyak hindi kayo mag-i-enjoy sa kababantay sa mga ito. At dahil nangungulit na nga ang batang ito at gusto na maligo, o ayan, pinagbigyan ko na. Grabe guys, ang lamig talaga ng tubig. Yung ikaw nang sumusuko sa lamig pero ayaw pang umahon ng anak mo. Kaya tinakot ko na lang na kailangan na namin umahon dahil may crocodile. Mahilig sa outing ang mga tao dito sa amin. Yung bang maglagay ka na lang ng kubo sa gilid ng kanal ay may sarili ka ng resort. Pero ano ba talaga ang dahilan ba't kami narito? Ngayon kasi guys ay karawan na aking nag-iisang pamangkin sa aking mga kapatid. Oo guys, pamangkin ko yan, hindi ko yan anak. Parehas lang kami ng katawan pero pamangkin ko talaga yan. Layo lang talaga namin na magkaroon ng extra large na pangatawan. Pero kahit ganon, nabibilang kami sa mga magaganda at poging mga angkan. Ha! Joke lang yun, uy. Pero kung gusto nyo seryosoin, ay di bahala kayo. So pagkatapos kantahan ng happy birthday ang celebrant, napansin kong ready na umatake ang mga tao sa paligid. Ang kaso, tinawag ako para ipanalangin ang celebrant at ang mga pagkain. At dahil alam kong gutom ng lahat, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaya ang sabi ko, di ba Lord walang imposible sa'yo? Nawawalan man ako ng pag-asa na makitang sexy ang pamangkin kong ito. Sige Lord, bahala ka na. Mahilig ka namang gumawa ng himalain. At sana Lord, maraming sumobra sa pagkain para marami ako maiuwi. Sus, alam ko naman yun ang prayer ng mga kasama ko diyan eh. At dahil naririnig ko na nagkukuluan na ang mga tiyan ng mga kasama ko diyan, kaya tinapos ko na ang aking dasal. O yan, bahala na kayo dyan, basta tirhan nyo ako ah. O di ba nakakatuwa kahit konting salon-salon lang para sa celebrant, pati ikaw mismo ay mararamdaman mo yung excitement. May mga tao lang talaga na sobrang OA. Yun bang kukwestiyonin pa nila mga tao nagkakasiyahan dahil sa nararanasan ng ating lipunan. Sabi pa nila, imbes na itulong na lang daw at may makain pa ang ibang tao. Kaya sa panahon ngayon, ang hirap talaga mag-celebrate dahil nakikain na nga sila, may dala pa silang take out. In the end, ichichismis ka pa. Kung minsan sasabihin pang hindi masarap ang iyong handa. O ay di sana nagpresenta na lang sila na sila magluto. Pero sa tingin ko, masarap naman ang luto. Dahil kung mapapansin nyo, ay nag-enjoy naman ang mga batang to. Yung mama nakatalikod na yan ay kapatid ko na siyang ama nitong ating celebrant. O di ba, lahi talaga namin na may magandang katawan. Uy, teka, ako na yan. Lu, grabe namang tiyan yan. Tignan nyo na lang yung pagkain guys, wag na yung katawan ko. Pero syempre, dahil may makulit at pasaway tayong dalang anak, hindi mo rin talaga ma-enjoy yung kumain. Dahil alam ko na karamihan sa ating mga magulang ay hindi natin magawang kumain hanggat alam natin na mayroon tayong pakakainin. Pero guys, paano pag ganitong klase ng bata ang iyong pakakainin? Yun bang ang dami mong paliwanag at seremonya? At kung minsan may kasama pang pananakot para lang kumain. Pagkatapos kumain, o ayan, nagchismisan na naman ang mga matatanda. Nagtutura naman kung sino daw maghugas ng pinggan. At yung akala kong tapos ng party, abay magsisimula pa pala para sa mga tatay naman. Dahil pagluluto ang talento ng kuya ko, siya ang naka-in-charge sa pulutan. Grabe, ang ganda ng pagkaluto. Sa akin kasi pag ako nagluto ng ganyan, nagiging uling. Pero teka, bakit parang mas masarap yata para sa mga tatay kaysa sa mga nakahanda sa hapag? Ala, bahala kayo dyan. Basta wag nyo kalilimutan ang para kay Daddy Dax. Tinupad ng Diyos sa akin dalangin guys, kaya meron tayong uwi para kay Mrs. At dahil nga may kasama tayong bata, ay hindi na ako nakisalo sa kasiyahan ng mga bulugan. Maratagpuan nga pala ang Lawaan Farm dito sa Barangay Jaat, Maria Aurora. So hanggang dito na lang ang video ito. Salamat po sa panunood at masaganang bagong taon po sa ating lahat.